Namiss ko nga mag-motovlog ulit pero this time yung camera ko nakakabit sa neck. Meron akong neck mount na nakalagay dyan sa leeg ko. Kaya nga neck mount dahil nakalagay sa leeg. Sinubukan ko nga yung ganitong setup kasi gusto ko makita kung ano itsura ng point of view. Gamit ko nga palang camera dito yung GoPro Hero 10 tapos naka super wide view tayo. Madalas pag motovlog ganyan yung ginagamit kong settings tapos naka 1080p 30 fps lang. Dito nga pala tayo manggagaling sa may General Trias. So dumadaan ako ngayon sa may open canal o Daang Hari Extension nga din pala ang tawag nila dito. So ito yung crossing natin sa may Malagasang. May flyover na nga pala dito pero hindi pa yan tapos. Nagro-road widening na kasi dito sa amin kaya kung napansin nyo yung kanina medyo malawak yung kalsada doon dahil patapos na yata yun. Pero dito banda hindi pa lahat sementado yung kalye. Medyo kinakabahan nga ako pag dumadaan ako sa flyover na yun kasi naalala ko yung bumagsak na flyover dito na ginagawa dati. Kung taga Cavite din kayo siguro nabalitaan nyo dyan yung bumagsak na flyover dyan sa may Aguinaldo Highway. Nakalimutan ko na kung anong nangyari kung bakit bumagsak pero ang pagkakaalala ko nasagi yun habang ginagawa ang flyover pero buti na lang gabi yun at pagkakaalam ko wala naman nasaktan nun o namatay. So nandito na nga tayo sa may service road sa may tabi ng expressway. Malamang service road do. So papunta na tayo ng C6. Doon tayo dadaan sa may C6. Pag pumupunta nga pala ako ng Angono madalas ang daan ko C6 kasi wala naman atang ibang daan na pinakamalapit bukod dito. Pero kung meron kayong alam na pinakamalapit mga tol, i-comment nyo naman dyan para alam ko kung saan ako dadaan at baka may alam kayong portal na pinakamabilis na lalabas na lang ako dun sa may Angono agad. Ang haba kasi ng biyahe mula General Trias hanggang Angono tapos naka manual transmission pa ako so clutch ako ng clutch medyo nakakapagod talaga. Siguro pagka naka-scooter na ako medyo aalwan na yung buhay ko pagka pupunta ako ng Angono. Hindi ko rin nakalain na titira pala kami ng Cavite kaya itong sniper yung kinuha ako yung may clutch kasi parang astig nga na may clutch yung motor mo pero hindi pala siya talaga practical kung malayuan yung biyahe mo gaya nito. Pero kung galing ako ng Mandaluyong from Mandaluyong to Angono mas scary ko pa yon kasi sanay na ako sa ganung biyahe dahil madalas naman akong bumabiyahe taon-taon or minsan ilang buwan bumabiyahe ako ng Angono para pasyalan yung mga in-laws ko. Grabe ganun katagal no mga ilang buwan pero sanay na talaga ako sa Angono kasi dati naman kasi nakatira kami sa may Valley Golf sa may malapit na rin sa Antipolo yun mga ilang minuto na lang yung biyahe kaya yun sanay na ako din sa daan sa may Ortigas tapos ang lapit pa ng trabaho ko from Mandaluyong to Makati so ilang minuto lang yun nasa trabaho na ako agad pero mula nung tumira kami sa General Trias talagang sumusuko ako sa biyahe kailangan ko pang maagang gumising para hindi ako malate dahil napakalayo nga so nandito na nga kami sa may Angono papaakyat na kami ng Domsa so nakalimutan ko nga pala yung street na to dito nga pala sa Angono marami akong na vlog na lugar dito kung nasusubaybayan nyo ako. Meron pala mga pasyalan dyan sa mga sulok-sulok na yan. Pero madalas yung iba hindi pa bukas. Pero babalikan natin yan mga tol kasi 2020 pa tayo nung huling pumunta dyan. 2020 ba o 2021? Siguro mga late 2021 yun kasi yung iba talaga meron pa mga kubol yung mga pasyalan. Pero sa mga open na lugar pwede ka nang pumunta basta nakamask ka. Tapos may mga protocols pa sila na kailangan natin sundin pag papasok tayo dun sa mga property nila. Ang dami nga palang pinasikat ng mga vlogger nung 2020 na pandemic kasi yung mga tao nasa bahay lang. So ako nung time na yon hindi ako nakapag-vlog agad. Siguro mga August na ako nakapagsimula noon mismong birthday ko ako nagsimula mag-vlog. Hindi ako nakapag-vlog yung mismong pandemic kasi pumapasok ako ng trabaho noon so nasa ospital kami noon. Siguro mga 3 times a week nasa ospital ako noon para mag-duty. So kung nagbablog na sana ako noon, siguro na i-vlog ko yung mga dinadaanan ko nung pandemic na makikita nyo na talagang walang tao sa kalye. Halos mga pulis lang yung mga tao naglalakad sa kalye at saka mga barangay tanod. Grabe talaga yung time na yon nung kasagsagan ng COVID. So hindi ko ma-explain yung pakiramdam ko noon. Lalo nung mga unang linggo nung nag-lockdown. Kasi nakikita natin sa news na talagang ang daming namamatay na biktima ng COVID noon. Kaya syempre sinong hindi matatakot noon, di ba? Lalo nung unang araw na nagkaroon na kami ng pasyente na may COVID. Halos lahat ng tao noon sa ospital nakasuot ng PPE. So hindi na kayo magkakakilanlan, no? Nagkakasalubong kayo, hindi nyo kilala kung sino yung nakasalubong nyo. Basta binabati mo na lang siya, makikilala mo na lang siya sa boses. So ang layo na nga lang napuntahan ng kwento ko, napunta na siya sa COVID time. So dito nga sa may bandang kaliwa, kung makikita nyo yung papasok dyan, nakapag-vlog na ako dyan sa may Domsa Spring. Makakakita nga pala kayo dyan ng ilog sa bandang kanan pagka pumasok kayo dyan. Tapos may mga bahay din dyan sa loob. Tapos nakikita ko nung pumunta ako dyan, may mga naguhugas ng pinggan sa ilog tsaka naglalaba. Makikita nyo nga pala dyan si Tatang na may tungkod na nagbabantay dyan. Pero hindi siya ermitanyo o si Tatang
Tata Temyong. Siya talaga yung caretaker ng lugar, so doon ako nagtanong talaga sa kanya kung ano ba meron dyan sa loob. Kaya pinapasok niya ako na pwede naman palang pumasok pa sa loob kasi meron dyan nililiguan na parang may ipon ng tubig dyan na galing sa bukal ng bundok. So nandito na nga pala tayo sa may paakyat. Dito yung may matarik na lugar at medyo may warning sign dito dahil marami daw na aksidente dito. Accident prone kasi itong lugar na to dahil yung kurbada niya grabe, sobrang lalim, no? Hindi ka pwedeng mabilis kapag pababa ka dito kasi maaari ka mawala ng kontrol. Mabibilang na nga ata to sa Devil's Corner dahil sa sobrang banking nito. Hindi ka talaga makakabanking ng maayos dito, talagang mag-menor ka talaga. Kaya mag-iingat kayo mga tol kung plano nyong dumaan sa lugar na to. Pero marami talagang pupunta dito, lalo yung mga nakabike dito, sila tumatambay dito sa may taas. Meron kasing overlooking dyan sa may taas na yan. Kaya nagkaroon na ng tindahan dyan dahil marami nang pumupunta, lalong-lalo na pag holidays or weekend. Nakadaan na nga pala ako dito nung ginagawa pa to, tapos first time ko pang makadaan dito, gabi pa nun. Tapos nalaman ko nung after ko nang makadaan dito na delikado pala tong lugar nito pagkakagabi. Tsaka wala pa siyang ilaw nun, tapos ang putik pa. Ang ilaw mo lang dito yung mismong ilaw ng sasakyan mo. Tapos hindi ko pa alam kung saan papunta to. Ang sabi lang sa akin, diretsuhin mo lang, pagdating mo sa dulo magtanong ka kung saan papunta ng C6. So, di ba napaka-exciting nun? Ang tagal na nun, pre-pandemic pa yata yun, pero tingnan nyo naman ngayon ang ganda na nung kalsada. Pagkatapos may mga ilaw na nga pala dito pag gagabi, pero syempre mag-iingat pa rin kayo dito pag gagabi kasi meron pa rin nababalita na may mga nangaharang. Di ko alam, di ko sinisiraan yung lugar na to, pero ingat lang kayo pag gagabi kasi medyo mahaba ang daanan na to. Dito nga pala sa bandang kaliwa yung overlooking, maraming pupunta dyan. Tapos dito sa may harapan natin ngayon, pababa na. So pag tiningnan mo yan, akala mo normal na daanan lang, pero kapag ka sa personal, makikita mo matarik yung lugar na yan. Pero pag dumadaan ako dyan, hindi ako masyadong bumibilis dyan kasi parang feeling ko iba yung gravity pagdating dito. Siguro feeling ko lang yun. May kanya-kanyang feelings kasi tayo sa bawat isa. Parang yung feelings mo sa kanya, ganun. So malapit na nga palang matapos ang vlog natin kasi ito lang naman ang gusto kong ipakita sa inyo, itong dome sa itong matarik na to at yung pababa. Tsaka yung overlooking doon na hindi naman natin nakita. Kasi actually nagpa-practice lang naman talaga ako mag voice over dito. Tapos kasama na yung pasyal ko sa inyo dito sa Angono. Biruin mo, umabot na ng 8 minutes tong voice over ko. So natiis ko yun ng ganung kahaba na nagvo-voice over na para akong loko-loko. Pero syempre kailangan natin gawin to dahil kasama to sa pagbablog natin para meron tayong mga maipopost sa ating social media. So ayan nga, pataas ako ngayon at maraming salamat sa inyo sa panonood mga tol. At hanggang dito na lang tong video na to. So yan, hanggang dyan lang naman yung paakyat na yan. Wala na ibang pupuntahan niya kasi papunta na yan sa Teresa Antipolo. So medyo dediretso pa tayo dyan kapag pupunta tayo ng Teresa Antipolo. Pero sa ibang vlog ko na lang yun ipapakita mga tol. Doon naman sa mga ibang nakasubaybay sa akin, nakita na tong daan na to kung saan to papunta at yung daan na papunta ng Binangonan. Ayun. So gusto ko sanang ipakita sa inyo pero kasi hindi ako doon papunta. Pupunta lang ako dito sa mga in-laws ko dahil itong video na to ay sobrang late ng post dahil New Year tong araw na to. Kaya wala masyadong tao kung mapapansin nyo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtsatsagaan yung manood mga tol at pakikinig sa akin. At magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Adios mga tol.